Yun nga no, mga kababayan, confirm na itong si Mike Abby ay tuluyan na ngang nasiraan ng bait. Pero bago tayo magpatuloy sa ating pag-uusapan, babati muna ako ng magandang hapon sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat. Yun nga no, mga kababayan, bakit nasabi ko na itong si Mike Abby ay tuluyan na ngang nasiraan ng bait? Dahil nga mga kababayan, hindi na makatulog ng maayos itong si Mike Abby. Sa kakaisip nga kung ano ba talaga ang dapat niyang gawin. Ano bang paraan na kanyang gawin para tuluyan niyang masira sa mata ng taong bayan itong si dating Pangulong Duterte at itong si Vice President Sara Duterte, mga kababayan. Pero diyan siya nagkakamali. Kasi nga, habang sinisiraan niya araw-araw itong si dating Pangulong Duterte at itong si Vice President Sara Duterte, ay mas lalo silang minahal ng mga Pilipino, mga kababayan. Ito yung isa sa mga patunay, mga kababayan, na hindi kayang sirain nitong si Mike Ilong, Mike Abby pala, yung imahe ni dating Pangulong Duterte at ni Vice President Sara Duterte. Ito, mga kababayan, mula ito sa kanyang social media account talagang kahit kanyang mga manunood ay binabatikos itong si Mike Abby. Ito, magbasa tayo ng may ilang komento. Ito mula kay Jacob Chances. Dati bilib ako sa iyo. Pero ngayon kinakahiya kita, Mike Abby. Napakasakit naman ng Mike Abby. Ganon yung mababasa mo diyan sa mga komento ng social media account mo. Anong pakiramdam mo diyan, Mike Abby? Ito pa mula kay Aurelio Katso. Advance na paghahatol ni Mike Abby. Opinion, dapat isa ito sa judge para wala nang lusot si PRRD. Paano yan maging judge? Napakabubo naman yan. Yan yung nakita ko na journalist. Sa lahat ng journalist, si Mike Abby ang pinakabubo, mga kababayan. Pinakabubo yan. Maniwala kayo sa akin. Pinakabubong tao yan. Yan yung journalist na walang alam kung hindi maninira lang. Ang hindot kang hayop ka. Ito pa, mga kababayan. Mula naman kay John Macalos Galimba. Nagreklamo nga si Atty. Conti sa requirements na passport o national ID, anti-4 ang ginagawa ni Atty. Koopman. Pangmayaman lang daw ang passport. Dapat noon pa sila kumuha dahil kagustuhan nila sa ICC. Tama yan. Hindi katwiran yan, mga kababayan. Palusot lang yan nila ni Atty. Conti. Kung makikita ninyo, mga kababayan, yang si Atty. Conti, mismo katabi niya si Aling Sheila. Yung iprinisenta, yung anak ni Aling Sheila na namatay daw sa drug unwar ni dating Pangulong Duterte. Pero namatay nung nakaraang taon lang. Ganyan sila kakapal ang mga mukha, mga kababayan. Ito pa, mula kay Jojo Arroyo. 3 taon na. 3 taon ng pinagkitaan digong sa ginawang content ni Mike Tai. Ganyan, Mike Abby. Ganyan yung mga komento na makikita mo sa iyong social media account. Di ba nakakahiya ka? Talagang masiraan ka ng bait. Dahil nga kahit anong gawin mong paninira, makikita mo pa rin na nandyan sa mga viewers mo ay hindi naniniwala sa iyo. Dahil nga, sinasabi ko na, ikaw yung pinakabubo. Sinsya na. Pinaka-bio-bio na journalist na nakita ko dito sa ating bansa. Ito pa, mula kay Aurelio. Nagkomento ulit si Aurelio Katso. Kung ibahin mo ang pangatwiran sana ni Mike Abby, opinion, may paniguradong aangat ang approval rating ni PBBM kasi tagilid na siyang beyond recovery. Wala talaga. Yan sila ang nakakasama. Yan sila yung nakakasira kay PBBM. Pati itong si attorney tawag dito, mga kababayan, si Attorney Castro. Sila yung dahilan kung bakit talagang bumulusok pababa yung approval at trust rating nitong si Pangulong Bongbong Marcos. Dahil sa kanila. Ito pa, mga kababayan, Ruben Manganay, Duterte pa rin ang sakalam. Di ba? Di ba, Mike Abby, nakakahiya ka naman?
Kawawa ka naman. Talagang pati mga nanonood sa'yo ay kinasusuklaman ka. Isinusuka ka na. Ang dami ng followers mo na nag-unfollow sa'yo. Ang dami ng subscriber mo na nag-unsub sa'yo. Dahil nga sa mga kasinungalingan mo. Itong si Mike Abby, mga kababayan, panigurado ako, hindi ito makakalakad ng maayos sa lansangan. Dahil nga, alam niya sa kanyang sarili na maraming galit sa kanya. Pero nga, kahit na maraming galit sa kanya, basta ang mahalaga sa kanya, mga kababayan, yung binabayad para sa kanya, para sirain itong si dating Pangulong Duterte at itong si Vice President Sara Duterte. Ganyan, kakapal ang mukha mo, Mike Abby. Ito na, mga kababayan, wag na natin ito patagalin. Sabay-sabay natin itong panoorin. Ako, ito na yung development po dyan sa... Tingnan nyo, mga kababayan, intro pa lang. Akala mo yung talagang may katotohanan na, nako, sabi ni Mike Abby, talagang itong tao na ito, di ba ito tamaan ng kidlat para mawala na ito? Galaw ng prosecutors dyan sa kaso ni dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court. Kasi lumalabas ngayon, meron palang 8 hanggang 9 more or less na mga personalidad dito sa Pilipinas. Ang hinihiling po ng mga prosecutors na isyuhan ng warrant of arrest yung mga pinaiwalaang co-accused doon sa kasong crime against humanity ni Duterte. So hindi lang talaga si Duterte, hindi lang si Senador Bato de la Rosa, mayroon pang iba. Kaya kung magkakatotoo yung 8 hanggang 9 na mga warrant of arrest na nire-request ng prosecution para nga ho sa pag-aresto ng mga posibleng mayroon pang kinalaman dito po sa human rights violation na mga kaso dyan po sa ICC na ipinail ng mga Pilipinong complainant naging biktima. Okay? Nakakayaan, di mga Pilipino yan. Update dyan. Sino-sino kaya yan? Ayaw kong pangalanan ng iba. Abangan lang natin. Pwede po ngayong mangyari na yung mga pag-aresto kung nandito na yung warrant or kung papunta na dito, dala ng ICC dahil yan po ang paninindigan ng Philippine government. Ipatupad ang warrant of arrest anytime na ito ay mapasa kamay ng Philippine authorities. Ayan po yun. Okay. Sunod na pag-usapan natin, Yung mga kababayan, gusto ko lang sabihin talaga nitong si Mike Abby na ang kapal ng mukha mo, Mike Abby. Sobrang kapal ng mukha mo. Kung may mas makapal pa sa labi mo at sa ilong mo, mas makapal pa ang mukha mo kaysa itsura mo. Talagang grabe, mga kababayan. Ano bang tawag sa mga taong ganito? Yung akala mo yung nagsalita, malumanay, parang si Trillanes din. Akala mo yung magaling talaga dahil magsalita, malumanay. Pero yung mga nasa kanilang kaloob-looban, mga kababayan, mga demonyo ito. Ito yung mga tao na dapat mawala sa ating bansa. Dapat hindi na ito tumira dito sa ating bansa dahil mga mga demonyo ito eh. Kung ano man yung iba pang tawag sa mga taong ganito, mga kababayan, kayo na yung bahalang tumawag sa mga hinayupak na ito. Murder, torture, and rape. Para talaga, kasama talaga ang rape. Ano nga? Crime against. Siya, kasama daw talaga ang rape. Kailan ka nakakarinig na may mga rape na kaso si dating Pangulong Duterte? Bagkus, mga kababayan, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, o sige, sabihin ninyo kung hindi ito totoo. Bawal ka na kahit sipulan mo yung babae na naglakad. May bastos lo tayo. Bawal na tayo mambastos ng mga babae. Kahit nga, kukunin mo lang yung cellphone number. Pag hindi pumayag, pag pinipilit mo, pwede ka nang kasuhan. Mike Abby, dapat alam mo yan. Dahil isa kang journalist. Tapos ngayon, pinangangandalakan mo na may rape na kasama. Dati, mga kababayan, takot ako. Kahit na pag nasa jeep ka, kahit pa tumingin, pag nakasakay ka sa jeep, kahit pa tumingin ka lang sa isang babae, pag inireklamo ka ng isang babae, pwede ka nang makulong. Yan yung talagang patakaran noon
ni dating Pangulong Duterte. Tapos ngayon, asan yung rape? Ang kakapal naman ang mga mukha nyo, mga hayop kayo. Humanity laban kay Duterte at kanyang kasamahan. So, nung araw na babalitan natin yung rape, pero mukhang kasama talaga na-establish pa. Sos, tangina, saan na-establish? Murder. Saan na-establish yung rape? Saan yung may nagre-reklamo ng rape? Baliktad! Yung mga ng rape, yung mga adik. Yan yung mga nagre-reklamo ngayon sa ICC, yung mga kamag-anak ng mga adik na yan. Yung mga kanilang kamag-anak, yan yung nang bibiktima ng panggagahasa. Tapos ngayon, Mike Abe, lakas ng loob mo, kapal talaga ng mukha mo para sabihin na-establish. Aba, saan ka humugot ng kapal ng mukhang hayop ka talaga? Sige, patuloy natin to. Mahay blood tayo sa taong ito eh. Rape, abay talagang paglabag sa karapatang pantao yan. Aba, Yan po ang paninindigan ng grupo ni na Attorney Conte, isa ho sa mga prosecutor, nag-ausig sa side ng mga Pilipinong biktima nitong kasong ito, nitong nakaraang gobyerno. At naniniwala silang malakas itong kasong ito. paniniwala lang nila yun. Isa o dalawa ang mapatunayan dito ay talagang kalaboso ang lahat ng akusado. Kasi napakabibigat po. Murder, torture, rape, ayan po ay talagang paglabag sa karapatang pantao. Kaya isa o dalawa o makadalawa na mapatunayan yung torture at murder, pag napatunayan yan, ayan na po, kalaboso talaga. Kaya yung pangarap ng iba at hinihiling na makalaya ay mukhang malabo pa yan sa sabaw ng pusit. Kasi ang paninindigan ng prosecution at prosecutor na nakahawak ng kaso, talagang panindigan po itong mga complainant na ito. Okay? At mga kaso ito. At yung pong mga ebidensya, okay? Yung palitan ng ebidensya o pagpapalakas ng ebidensya ay welcome po ito sa ICC. Kung yung mga gunita, naging topic ko na rin kamakailan lang na ino-open ng ICC online. Hindi na kami magtataka dyan, hindi na kami magtatanong kung ano yung topic mo araw-araw. Dahil sa araw-araw naman, talagang makikita naman natin, maririnig naman natin na wala kang ibang bukang bibig kung hindi sirain, gawing masama sa mata ng ating mga kababayan, itong si dating Pangulong Duterte at itong si Vice President Sara Duterte. Talagang yan yung mission mo na masira. Kahit na nga, binabas ka na, minumura ka dyan sa social media account mo, basta masira mo. Akala mo lang yun, masira mo itong si dating Pangulong Duterte at itong si Vice President Sara Duterte. Yan talaga yung isa sa mga usapan ninyo. Dahil nga tumatanggap ka naman talaga ng bayad na hayop kang tao ka. Dahil nga ayon sa ating mga viewers, talagang bayaran kang animal ka, talagang sinungaling kang isa ka ring supot. Yan yung ano mo, yan yung mission mo. Na sige Mike Abe, kahit na kunti na lang yung maniniwala sa'yo, basta. May naniniwala, hanggat may naniniwala sa'yo, gawin mo yan. Tuloy-tuloy ang bayad namin sa'yo. Ganon siguro kasi yan yung sabi ng ating mga viewers, mga kababayan. Sige. Para tumanggap sila ng iba't ibang mga sinumpang salaysay or pangalan ng mga alleged victim or mga biktima. In other words, ino-open ng ICC ang kanilang opisina para sa iba pang complainant, sa iba pang mga naging biktima. So hindi lang po talaga 1,000 padami ng padami. Tingnan nyo mga kababayan, hindi lang daw 1,000 padami ng padami. Ilan lang ba ang mga kaso na naisampa doon sa ICC? Akala ko ba'y 30,000? Pero pala mga kababayan, 44 lang. Pero yung iba pa ay parang tinitingnan pa kung talagang totoo. Kasi nga hinahanapan ng mga valid ID. Yung ID proof mga kababayan. Yung mga biktima daw, yung mga pamilya ng mga biktima kuno. Mga biktima, ang kakapal ng mga mukha nitong mga tao na ito. Pero nga, walang maipakita, walang maipresenta. At ayon kay Attorney Conte, yung may mga passport daw, ay yan daw yung mga tao na mga may kaya lang.
Ibig sabihin, yung mga kababayan nating mga OFW, mga mayayaman yun. Bakit may mga passport yun? Kung gusto talaga ninyo, kung talagang totoo yan, may talagang yung mga tao na yan ay hindi mga kahinahinala, mga kababayan. Dapat, kung talagang yung mga tao na yan ay mga totoo yan, kumuha na kayo noon ng passport. Mga piki kasi. Yung mga sinasabi yung mga biktima ng EJK. Pero yung mga nabibiktima ng mga pamilya ng mga hayop na yan, yung mga napatay na mga kawawang biktima ng mga adik na yan, wala kayong pakialam. Ikaw, Mike Abby, may pakialam ka ba? Yun na nga mga kababayan, hanggang dito na lang muna. At itong si Mike Abby, talagang walang ginagawang tama sa araw-araw ito mga kababayan. Araw-arawin ko rin ito. Mumurahin ko ito araw-araw mga kababayan. Hindi ko ito titigilan. Hindi mo titigilan yung kakapanira mo kay dating Pangulong Duterte at kay Vice President Sara Duterte. Araw-arawin ko rin. Duduruhin ko yung mukha mo. Hayop ka, Mike Abby ka. Baka wala ka ng mga demonyo. Isa ka rin demonyo. Wala kang kaibahan sa mga nanunungkulan sa ating pamahalaan ng mga demonyo. Isa ka rin sa mga yun. Yun ang andito na lang muna. At bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo. Shoutout kay Kat Carrots sa kagaya niya yung attorney Nokis na puro Gcash, Pimaya at BDO sa channel niya. Yung attorney na ulitin ko ha, basahin ko ulit ha. Mula kay Kat Carrots sa kagaya niya yung attorney Nokis na puro Gcash, Pimaya at BDO sa channel niya. Yung attorney na pinahiya ni Marcolita sa Quadcom, si attorney Nokis, nag-vlog na lang kasi walang hawak na kaso. Alam, kilala ko yan. Puro pala Gcash, puro pala Pimaya, puro pala BDO number niyan. Pag mga ganyan mga kababayan, pag nakakita kayo ng vlogger na ganyan, na naglalagay ng mga Gcash, kung ano-ano, Pimaya, kung ano-ano, iwanan nyo na yan. Walang kwenta yan. Yan yung mga bayaran na tao. Kung isipin ninyo mga kababayan, nilalagay nila dyan yung kanilang mga Gcash number, mga Pimaya, dahil gusto nila na kumita mula sa kanilang mga viewers. May mga sahod yan mga kababayan, may sahod yan sa YouTube. Nakakahiya naman. Yan yung mga makakapalang mukha. Kilala ko yung vlogger na yan. Pangalanan natin. Yan si Insurrecto. Isa rin yan. Pag mga ganyan mga kababayan, makakita kayo ng vlogger na ganyan, iwanan nyo na yan. Makapalang mukha niyan. Mukhang pira yan. Kapalang mga mukha ng mga hinayupak na ito. Ang lakas-lakas manira, pero yung kanilang mga sarili hindi nila maayos. Ang animal ito. Shoutout na rin kay Ma'am Bergie Veralidios ng Pulilan, Bulacan. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Bergie. Shoutout kay Carl. Mga di marunong matuto, mga loko at di na bio-bio ang tao para maniwala sa kanila. Maraming salamat sa iyo, Carl. Shoutout na rin kay Ma'am Joyce ng Japan, Seron D TV. Always be to always watching for you. Lasing sa mga kasinungalingan. Kasinungalingan to our Inday BP Sara, basta to street PDP Team Suka, Olbot natin Magic Tin, Solid DDS Duterte forever, Duterte always be to our country, Philippines. God save the Philippines. Always Duterte forever, Duterte PDP Team Suka, Olbot Magic Tin DDS Solid Duterte. Maraming salamat sa iyo ha. Sir Rondi, umiyak na lang ako pag ang mangyari sa ating bansang Pilipinas. Sana huwag na sana maghirap ang ating bansa Pilipinas. Sana ho. Yun ang mga kababayan. Itong si Ma'am Joyce, nasa Japan ito, pero talagang yung kanyang puso ay nananatiling isang Pilipino mga kababayan. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Joyce ng Japan. Shoutout na rin kay Ma'am Idol Sami Trabajada Cooper ng Boracay. Shout out kay Gabriel Cantor. Iiyak yan pagkatapos ng halalan. Kawawa administrasyon sa Mayo. Kawawa talaga yan. Talagang paniguraduhin natin mga kababayan. Ilagay ko ulit diyan sa screen yung Duterte mga kababayan.
siguro haluan na lang natin siguro ng dalawa kung sino yung gusto niyo, yung sa tingin niyo ay makakatulong at maipagtanggol, no, itong si Vice President Sara Duterte sa ginawa nilang panggigipit at ginawa nilang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Yun ang shout out na rin kay Jid, Love It Idol, Rondi Pagsipanyong, Nisupot at Abi ang topic. Maraming salamat sa iyo, Jid, maraming salamat. Shout out na rin sa iyo Nibbles TV, maraming salamat sa iyo, Nibbles TV. Shout out na rin sa iyo Freddy De Los Santos, palagi mali kasi nasa utak. Mali talaga ang utak ni Mike Abi. Shout out na rin kay Ma'am Idesa Vorbe, kailan kaya tatanggalin ni Epipanyo ang pismas niya? Hindi talaga tatanggalin yan, ma'am. Dahil nga napapansin ko rin yan kasi nga yun nga mga kababayan, hindi tatanggalin talaga itong pismas ni Epipanyo Labrador dahil nga yung kanyang ibang vlog, mga recorded yan, yung mga pa-English recorded yan, nagbabasa. Kaya hindi talaga niya tatanggalin yan. Maniwala kayo sa akin. Bugok kasi ang tao na yun eh. Tingnan ninyo, hindi niya alam kung kailan yung eleksyon. Ang sabi niya sa kanyang vlog ay May 13 daw yung eleksyon. At kung hindi daw siya nagkakamali sa kalagitnaan ng Mayo, di ba napakabugok? Saka nakakakita ng tao na vlogger na ang topic mo ay politics. Araw-araw, halos araw-araw talaga. Ang tinatopic mo ay politics, politika. Tapos hindi mo alam kung kailan yung eleksyon? Di ba? Nakakaya naman yung ganun. Kaya hindi tatanggalin yan, Ma'am Idesa Vorbe. Kasi nga yung kanyang mga sinasabi, recorded naman yung iba kasi niyan. Nagbabasa yan. Halatang-halata naman. Yun ang andito lang muna at once again, this is Rondi TV mo. Ingating lahat. God save the Philippines.